Simula sa darating na pasukan, ipatutupad na ng Department of Education ang isang mahalagang polisiya, ang pagpaparusa sa mga nambubuli sa mga mag-aaral. Sakop po ng Child Protection Policy yung mga gurong nananakit ng kanilang estudyante, pati syempre yung mga estudyanteng nagsisiga-sigaan at nangapi ng kanilang mga kaeskwela. Nakatutok si Victoria Tulad. Hindi biro ang epektong dulot ng bullying at iba pang uri ng pang-aabuso sa estudyante. Kaya naman sa darating na Hunyo, ipatutupad na ng Department of Education ang DepEd Child Protection Policy. Base kasi sa pag-aaral ng ahensya, napakarami ng kaso ng karahasan, eksploitasyon, diskriminasyon at lalong higit ng bullying sa mga eskwelahan. Nagkaroon ng pag-aaral, isang survey sa mga public schools, 50% ng mga bata ay both elementary and high school, sinabi na at one point, naging biktima sila ng physical abuse. Mas nakakabahala is that 74% ng mga bata sabi biktima sila ng bullying. Ito raw ang unang pagkakataon na naglabas ang DepEd ng polisiya para pigilan ang mga pang-abuso sa paaralan. Depende sa bigat ng kaso. Maring matanggal sa trabaho ang guro at masuspende naman ang estudyanteng nang-aabuso sa kapwa mag-aaral. Ang 13 anyos sa Sibal, hindi niya tunay na pangalan. 3 buwan daw binuli ng mga kaklase. Nakaupo lang po ako doon, tapos bigla na lang po ako binato ng bag, tapos inaasar po yung nanay ko. Tapos pag lumalaban po ako, sinusuntok na lang po ako bigla. Tinatago po yung bag ko, tapos pag tinago ko rin po yung bag nila, yun po, pagtutulungan na po nila akong lahat. Wala raw laban si Val sa 8 kaklaseng di hamak na mas malaki sa kanya, kaya't minsan ginusto niyang huwag nang pumasok. Minsan po, tinatamad na rin po ako pumasok. Bakit? Kasi po, baka po gawin na lang po sa akin ulit yun. Nagsumbong ka ba sa teacher mo? Hindi po, kasi po, pag nagsumbong daw po ako, abangan daw po nila ako sa labas ng school. Isa raw sa mga problema kung bakit maraming bata ang lumalaking traumatized ay dahil hindi nila naikukwento ang mga pang-aabusong tinatanggap sa paaralan. Kaya naman sa pamamagitan ng bubuing Child Protection Committee o CPC, umaasa ang DepEd na matulungan ng mga estudyante at masolusyonan ang mga pang-aabuso. We have to work together, magulang, teachers, mga bata mismo, even yung ating community, upang ma-address yung mga issue that give rise to violence in the school. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. May sapat na raw na ebidensya ang mga otoridad para sampahan ang kasong pagpatay o murder ang nakababatang kapatid ng mga Dominguez na si Ryan. Kaugnay pa rin niya ng pagpatay sa testigong si Alfred Mendiola. Duda naman ang ina na magkakapatid na Dominguez na makaraw tinaniman ng ebidensya ang kanyang anak na si Ryan. Nakatutok si Chino Gaston. Sa cross-matching na isinagawa ng PNP Crime Laboratory, napatunayan ang basyong ito na mula sa kalibre 45 baril na nakuha sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Alfred Mendiola ay galing sa 45 baril na ito na nakuha naman kay Ryan Dominguez. Si Ryan Dominguez ay kapatid ni na Raymond at Roger Dominguez na kapwa-akusado sa kasong car theft and homicide. Testigo si Mendiola sa kasong kinakaharap ng magkapatid na Dominguez. Maliban ho dun sa kasong illegal possession of firearms, illegal possession ng explosives at drug use at possession ng drugs, malamang ho sampa na siya ng kaso sa pagkamatay po ni Alfred Mendiola. Bukod sa kalibre 45 baril, nakuha rin kay Ryan ang ilang pang matataas na kalibre ng baril, granada, shabu at mga sasakyan. Inaalam pa ng pulisya kung sino-sino ang may-ari ng mga baril. Ang mga sasakyang na-recover, napatunayang karnap din daw. Nakakulong si Ryan ngayon sa Bulacan Provincial Jail. Ang kapatid na si Raymond ay nahatulang guilty ng carjacking sa Malolos Court. Nakakulong ito ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa Camp Bagong Diwa, nakakulong naman si Roger Dominguez. Kapwa-akusado sina Raymond at Roger sa pagkidnap, pagpatay at pagkarnap sa sasakyan ng car dealer na si Venson Evangelista. There is a possible motive. Una ho yung Alfred Mendiola, yung testigo sa kapatid. At hindi ho natin inaalis na meron pang ibang alam, yung Alfred Mendiola. Itinanggi ng ina na magkapatid na Dominguez ang paratang ng mga pulis. Duda nito, tinaniman daw ng ebidensya ang anak na si Ryan. Paniwala pa ni Robredo, may iba pang taong kasama ang magkakapatid na Dominguez. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Samantala, ayon naman po sa abogado ng mga Dominguez na si Atty. Joey Cruz, wala pa silang natatanggap na pasabi mula sa Philippine National Police na meron ng nakalap na ebidensya laban kay Ryan.
maituturing ang pagkakaroon ng malinaw at maayos na paningin. Pero para sa mag-asawang Agnes at Ruben, tila naging mailap ang biyayang ito sa kanilang anak na si John Vincent o Buboy. Pagmamahal at pag-asa ang nagtulak para lumuwas ng Maynila. Sina Agnes at Ruben, alang-alang sa kanilang bunsong anak na si Buboy. Galing po kami sa Bicol. Pumunta lang po kami dito para lang mapagamot yan si John Vincent. Pa-extra-extra lang yung asawa ko. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may mabigat na kondisyon ang 10 buwang sanggol. Isinilang kasi siya na may katarata sa parehong mata. Nagkasakit po sipon, pinacheck up pa namin. Tapos sabi po dun sa hospital na pinunta namin na kailangan daw po maoperan agad. Kasi pag di na-operan agad yung mata niya, kakalat na yung puti, mabubulag na siya. Ang itinuturong dahilan ng kalagayan ni Buboy. Yung pong di ko pa alam na mabubuntis ako sa kanya, nagkatigdas po ako. Naapektuhan talaga daw yung bata. Kaya nasa tiyan ko pa siya, may na siya, may sakit na. Kaya ang lagi niyang pinagdarasal para kay Buboy. Siyempre po, nahihirapan sa kalagayan niya. Masakit para sa akin na ganyan siya. Kagabi nga po, umiiyak ko kasi nahihirapan siyang uminga. Iyak nang iyak siya, tapos sinuubo pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan. Ipinasuri natin si Buboy sa mga espesyalista. Right now, hindi na kasi gumagana ang mata niya. Talagang walang pumapasok na ilaw sa loob dahil doon sa katarata. Ayon kay Dr. Tino, napakalaki ng pag-asa ni Buboy na makakita sa parehong mata. Maganda ang timing natin dito dahil yung bata nagsisimula na magkaroon ng simptomas na nagdi-deteriorate yung kanyang paningin. Katulad ng nystagmus na ibig sabihin nun medyo pangit na ang nagiging vision ng bata. At paalala ng doktor para sa mga magulang. Ang pinakamagandang natin is maiwasan natin is yung mga nagbubuntis talagang maiwasan magkaroon ng mga ganitong problema katulad ng tigdas. Sa kabila ng magandang balita at pag-asang makakakita si Buboy, mahiling si Agnes para sa anak. Tulungan niyo po anak ko. Sana gumaling na siya at makakita siya. Kasi siya rin nahihirapan din na ganyan. Ayon sa doktor, mas maganda na maoperahan si Buboy sa lalong madaling panahon. Kumakatok po sa ating puso si Buboy para sa pag-asa na siya'y makakita. Maraming salamat po kina Dr. Lawrence Tinio at Dr. Salve Solidum ng Eye Referral Center na siyang sumuri kay Buboy. At sa mga nais pong magbigay ng tulong, magsadya po sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o magdeposito ng donasyon sa kanilang bank account o anumang sangay ng Cebuana Lumilier. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Muling sumabak sa tinatawag na sparring session ng ating pambansang kamahong Manny Pacquiao bilang paghahanda pa rin yan sa laban nila ni Timothy Bradley. At sa gitna ng kanyang pag-iinsayo, may mensahe siya sa nagsuntukang sina Raymond Santiago at Montulfo. Mula sa California, nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Sa ikalawang araw ng training ng defending WBO welterweight champion na si Manny Pacquiao dito sa Amerika, light run lang ang kanyang ginawa dahil sparring day ngayon. Ngunit 30 minuto pa rin ang kanyang nabuo sa malamig at mahamog na umaga dito sa Los Angeles. Matapos ang ilang sets ng core exercises, nakihalubilo ang pambansang kamao sa kanyang mga tagahangang natutuwang makitang muli ang kanilang kababayan. Kinahapunan, muling nakiusap si Coach Freddie Roach na wag muna kunan ang sparring session ni Pacquiao at ng Rusong si Ruslan Probodnikov. Matapos magkonsulta kay Coach Freddie ukol sa progreso ng kanilang paghahanda kontra kay Timothy Bradley, nagbigay ng mensahe sa kapwa niya mga Pilipino sa gitna ng awayang mga Tulfo at Santiago. Panalangin ko is magkaisa, yung magkaunawaan, yung verse nga na verse in James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry because human anger does not produce the righteousness that God desires. Forgive, love one another. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras.
Susunod, seremonya sa India, mga sanggol iniuhulog mula sa bubong ng templo. Mga kapuso, huwag niyong gagayahin yan. Bilang ng kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga, umabot na sa mahigit 700. Siyam na taong gulang na bata sa lungsod ng General Santos patay matapos tamaan ng kidlat. Dugong Pilipino na si Jessica Sanchez, muling pinuri ng mga hurado ng American Idol. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.